Nangangamba ang Turkey sapagat ang Syria na dati ay under sa kanilang influence ay tuluyan ng tatanggap sa Abraham Accords ng Israel. At ito pa, mismong Israel at Syria ay nagkaroon na pala ng advance na pag-uusap para sa kanilang bilateral agreement upang mahinto ang tensyon sa kanilang mga bansa. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like at i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 3, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa isang magandang balita para sa Israel at Syria. Ang bansang Syria mga kaibigan ay maraming pagkakataon na ito ay nabanggit sa Biblia. Marami ring pagkakataon na merong labanan sa pagitan ng Syria at Israel. Kahit paman sa ating kasalukuyang panahon nang ito ay pinamumunuan pa na nagngangalang Bashar al-Assad, ito mga kaibigan ay naging kalaban ng Israel. Lalo na nakipagkaibigan ito sa Iran na siya namang number 1 na kalaban ngayon ng Israel. At maliban pa riyan, ang Syria ay napailalim din sa impluensya ng Turkey. Maraming mga lugar sa Syria ang kinokontrol ng Turkey kahit na sa ating panahon. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, nang mapabagsak ni Ahmed al-Sharaa ang pamumuno ni Bashar al-Assad, dito na nag-umpisang magbago ang ihip ng hangin. Sabagat mula noon ay tahimik na ito kung ang pag-uusapan ay labanan mismo sa pagitan ng Israel at Syria. Maraming mga sundalo ng Iran ang pinalayas na sa pamumuno ni Ahmed al-Sharaa. Ito mga kaibigan ang Kataib Hezbollah. Ipinapanawagan ni Ahmed al-Sharaa ang pakikipagkaibigan sa United States of America at Israel. Ito ay upang maiangat ang kanilang bansa at makawala mula sa mga sanctions na ipinataw sa kanila. At ngayon mga kaibigan, marahil ikagugulat mo ang balitang ito. Marahil maraming mga kilay ang magtataasan dito. Posible ba yan? Yan ang tanong ng marami. Pwede bang magkaibigan ang Muslim at Hudyo? Well, eto mga kaibigan ay isang ebidensya na talagang pwedeng-pwede. Kahit nga Kristiyano at Muslim, Kristiyano at iba't ibang relihiyon ay maaaring maging magkaibigan kung ito ay magriresulta ng ikabubuti ng kanilang mga bansa. Ibinalita ng The Jerusalem Post. Ayon sa ulat, mismong Syria na ang gumawa ng hakbang upang kanila nang malimitahan ang impluensya ng Turkey sa kanilang bansa. At ito mga kaibigan ay sa pamamagitan ng pagsalin ng Syria sa isang tinatawag na Abraham Accords. Ano nga ba ang Abraham Accords? Ito mga kaibigan ay isang diplomatic agreements. Nako, pag sinabi nating diplomatic agreements, talagang magkakaroon ng normal na relationship ang mga bansa na kasapi rito. Nariyan ang pagtutulungan kung ang pag-uusapan ay ekonomiya, defense at maging armas. At sa paraang ito, kung ang isang bansa ay nahaharap sa isang pagsubok, obligado ang mga miyembro na kasapi sa Abraham Accords na tumulong. Ito mga kaibigan ay pinasimulan ng United States of America. At kasapi dito mga kaibigan, Israel at ibang mga Arab nation, specifically mga kaibigan ang United Arab Emirates, Bahrain. Kasama rin dito mga kaibigan ang Morocco at ang Sudan. Sa paraang ito mga kaibigan, hindi mahihirapan ang isang bansa na kasapi dito sapagat meron silang tinatawag na exchange of trade at ipopromote ng bawat isa ang mga produkto ng bawat bansa. Kagaya na lang mga kaibigan ng United Arab Emirates. Siguro naman ay alam nyo kung ano ang sitwasyon ngayon ng UAE. At itong Bahrain mga kaibigan, hindi naman ito gaanong malaking bansa
Pero alam natin na ito ay mayaman. And of course, mga kaibigan, ang Israel. Kahit nasa napakaraming gera na napagdaanan nito, marahil isa ka sa mga nagtatanong bakit hanggang ngayon ay mayaman pa rin ang Israel. Isa sa mga contributor nito, mga kaibigan, ay ang tinatawag na Abraham Accords. Ngayon, sasali dito ang Syria. Ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, mismong si Ahmed al-Sharaa ang nagsabi na unti-unti na nitong tinatanggal ang kanilang pagdidepende sa Turkey. At dahil nga mabilis na kumalat ang balitang ito, nakarating na rin ito mismo sa pandinig ng gobyerno ng Turkey. And of course, ano kaya ang mararamdaman ng Turkey? Natural, mga kaibigan, magsiselos ito. At ito na nga, mga kaibigan, may ginawa ang Turkey. Talagang ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang hindi matuloy ng Syria ang kanilang pag-join sa Abraham Accords. Ang sinabi ng Turkey, mga kaibigan, na ang Abraham Accords ay isa raw threat para sa Ankara's regional position. Ano nga ba itong Ankara? Ito, mga kaibigan, ang capital city ng Turkey at isa ito sa mga pinakamalaking capital city sa buong mundo. Nagsimula pa ito noong 1923. Ayon sa maraming analyst sa Jerusalem, ginagawa raw ito ni Ahmed al-Sharaa hindi dahil siya ay isang Zionist, kundi ito raw, mga kaibigan, ay isang paraan upang siya ay makawala mula sa kamay ng Turkey. Pinag-uusapan ng buong mundo, mga kaibigan, ang status ng Syria. Bakit? Sapagat ang Iran at Turkey, mga kaibigan, ay kapwa historic rival. Ngayon, noong mga unang panahon, mga kaibigan, ang Syria ay kaibigan ng Iran at ng Turkey. At ngayon nga dahil magkaribal ang Turkey at Iran, napipressure ngayon ang Syria kung saan ito papanig. Kaya mas mabuti para sa Syria na kumalas sa dalawang bansang ito. Kung baga, para hindi ito madamay sa bangayan ng dalawang bansa. Pero ganun din ang resulta, mga kaibigan. Dahil sa isang organisasyon na aaniban ng Syria, ito ngayong Abraham Accords, rival din ito ng Iran at Turkey. Kaya ayon tuloy sa mga eksperto, mas pinili ng Syria na umanib ito sa Israel at United States of America para umangat ang kanilang bansa. Kung baga, mga kaibigan, ang tinitingnan ni Ahmed al-Sharaa ngayon ay ang kanilang ekonomiya. Dahil oo nga naman, mga kaibigan, kung atin lamang gagamitan ng simpleng logic, matagal na magkaibigan ang Syria at Iran. Ang tanong, bakit hindi umunlad ang Syria? Kaya ayon sa mga eksperto, ito ang isang napakagandang move para sa Syria. Ano ang inyong masasabi tungkol sa move ng Syria na sumali sa Abraham Accords ng Israel? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!